Pangalawa, may mga mamamanifest ka rin na mga bagong opportunity. Ito guys, huwag nyo nang palampasin to kasi sayang naman. Itong mga bagong opportunities na to guys, magdadala ito ng more money and more blessings sa inyo mga kapiksi. Yan ang katumbas nitong mga bagong pagkakakitaan na to. So kung meron kayong time na pag-aralan itong mga opportunities na to, and syempre mag-effort kayo guys, kasi hindi naman yan basta-basta magbubunga kung hindi rin naman kayo mag-effort. Pero kapag sinunggaban nyo itong magandang opportunity na to sa kaperahan, pwedeng trabaho, negosyo, or kung ano. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight guys is New Moon Kapalaran para ngayong October to November para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, yung ating New Moon guys ngayong October ay sa October 21 and sa November naman ay sa November 20 mga kapiksi. So ang reading na to ay para sa period na yan, and unahin natin itong deck na to guys. Ito yung moon message para sa inyo. What do you need to release? Ano yung mga kailangan nyong i-release guys? Ano yung mga kailangan nyong i-let go? So syempre guys, ang kailangan natin i-release at saka yung i-let go yung mga nangyari na sa past na mga hindi magaganda, no? Yung mga traumatic experiences natin, mga problema, challenges na everything that happened in the past, kasi tapos na yun guys, no? Irrelevant na siya sa present and sa future natin guys, and memories na lang sila, and wag nyong hayaan na paulit-ulit kayong masaktan, no, sa buhay nyo dahil lang sa mga nakaraan mga kapiksi. So it's better to let go and move forward guys, okay? So kayo, tanungan nyo yung sarili nyo guys, ano ba yung mga kailangan nyong i-let go sa buhay nyo. So attune to the moon, it's safe to let go and move on. So it's very safe guys na mag-let go and mag-move on, no, sa ating buhay. So kailangan magkaroon ng acceptance, ng forgiveness mga kapiksi. Mga additional meanings nitong card na to guys: move forward with as little resistance as possible. So yung pag-move forward natin guys, no, kailangan hindi biglaan, hindi minamadali, 'di ba? So yung mga baby steps na makatulong sa inyo para sa healing nyo, 'di ba? Para sa acceptance nyo, para sa forgiveness, and sometimes yung grieving din, no, mga kapiksi. And hindi yan, yung healing process natin magkakaiba, syempre depende sa mga sitwasyon na pinagdaanan natin. Sometimes kapag mas malalim yung sugat, mas traumatic, mas matagal mag-heal, whereas yung iba naman madali lang maka-move on kasi hindi masyadong masakit yung na-experience nila. So iba-iba kayo ng sitwasyon, pero ang importante guys, excuse me, ang importante is you move forward every single day guys. Kung nahihirapan kayong sa mga pinagdadaanan nyo, meron tayo guys na Ho'oponopono and self-love subliminal dito sa ating channel, and ginawa ko yun guys para gumaan, no, yung inyong pakiramdam, makatulong sa inyo. Meron din tayong Tagalog guided meditation para mawala ang stress and anxiety. So pwede nyo rin yun pakinggan mga kapiksi. This is not the time to start a new project. So kung meron kayo mga binabalak na mga proyekto guys sa buhay nyo, kung mabigat yung pakiramdam nyo, wag nyo munang ituloy mga kapiksi, kasi ang importante is okay kayo, nasa maayos na kondisyon yung pag-iisip nyo, kasi kapag maayos na kondisyon yung isip nyo, kalmado, everything will work out in your favor, okay?
So, releasing emotional baggage is recommended right now. So, yun nga yung pag-release ng emotional baggage, guys, unti-unti yan. Pero, ang unang step kasi dyan is acceptance and forgiveness. Hindi kayo tuluyan na move forward or mag-heal kapag walang forgiveness and acceptance, guys. So, yun yung pinaka-first step na kailangan yung gawin, mga kapiksi. Say sorry to someone. Kung kailangan nyo mag-sorry, mga kapiksi, sa ibang tao, kung meron kayong nasaktan, meron kayong naapakan, no? It's okay to say sorry to them, guys, no? Ganun din tayo kasi, di ba, kapag may nanakit sa atin, gusto rin natin marinig yung sorry mula dun sa mga taong nanakit sa atin. So, ganun din sila. Ganun din tayo kung kailangan natin mag-sorry sa ibang tao, di ba? Do energetic work such as meditation or yoga. So, sabi ko nga, guys, yung meditation, makakatulong yun para kumalma kayo, no? Ilagay kayo sa calm state. And again, kung hindi kayo marunong mag-meditate, guys, mayroon tayong subliminal, Ho'oponopono, and self-love. At saka yung Tagalog guided meditation, yun talaga, meditation yun. So, Tagalog yun. Pwede nyo pakinggan. Punta na kayo sa homepage natin, mga kapiksi. And kapag kumalma yung isip nyo, guys, soon you will see what lies ahead. So, makikita nyo, ma-appreciate nyo kung ano yung nasa harapan nyo kapag nakapagpatawad na kayo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah, comment down below, guys, if naintindihan nyo yung message na yan for you, Libra. And shuffle natin to. Hanapin natin yung energy ng Libra habang sinashuffle ko to, guys. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex revised breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And Libra, guys, kaya 100% ng Queen of Swords. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. Latag natin yung spread nyo, guys. Kung hindi nyo pa napapanood yung ating 2026 pick a card reading, punta lang kayo sa homepage natin, guys. Available na yung reading nyo, mga kapiksi. Wow, so this is both negative and positive, mga kapiksi. For some of you, guys, meron sa negative, no, parang meron kayong mga panghihinayangan, mga disappointments and frustration, na meron kayong mga regrets. Una, may mga regrets, panghihinayang. For some of you, parang may mga mamimiss na opportunity. Ibig sabihin, parang sayang. Kunwari, ginto, no? Parang manghihinayang kayo kasi ang taas na ng presyo ng ginto ngayon, pero matagal nyo nang binabalak bumili, siguro mga months ago pa binabalak nyo nang bumili ng ginto pero hindi kayo nakabili for some reason, and ngayon tumataas yung value ng gold, so hindi kayo nakabili, parang ganun, parang nanghihinayang kayo. So parang nandun yung panghihinayang, regrets, disappointment na magandang sana investment kaso parang nahuli kayo, parang ganun, mga ganung klase. O kaya naman, kunwari may audition, tapos hindi ka nakapag-audition, kunwari mag-artista ka, tapos may audition pero hindi ka nakapag-audition for some reason, tapos na yung audition, ganyan, tapos na yung deadline, hindi ka nakasama, yung mga ganun. So parang meron kayong mga mapapalampas na opportunity, depende sa ano nyo, guys, depende sa sitwasyon nyo, kasi pwedeng sa trabaho, sa kabuhayan, sa negosyo, or whatever, guys, kasi iba-iba naman kayo ng sitwasyon. Yung mga sinabi ko, mga sample lang, pero ganun yung mararamdaman, yung parang
pera na naging bato pa. Parang ganun, no? So, yung iba sa inyo medyo nanghihinayang, may panghihinayang na mararanasan ngayong buwan na to, mga kapiksi. Pero kahit na may panghihinayang, may mga big wins pa rin kayo, mga kapiksi, kasi unang-una may mga mamamanifest kayo ng mga success at tagumpay. So, ito yung mga mini manifestation. Ito, mga kapiksi, mini progress, mini manifestation, mini movement, no? Na unti-unti kang nakakakita ng mga signs or progress or movement sa physical reality mo na nagmamanifest yung mga desires mo, yung mga hinihiling mo. Pangalawa, may mga mamamanifest ka rin na mga bagong opportunity. Ito guys, huwag nyo nang palampasin to kasi sayang naman. Itong mga bagong opportunities na to guys, magdadala ito ng more money and more blessings sa inyo, mga kapiksi. Yan ang katumbas nitong mga bagong pagkakakitaan na to. So kung meron kayong time na pag-aralan itong mga opportunities na to, and syempre mag-effort kayo guys, kasi hindi naman yan basta-basta magbubunga kung hindi rin naman kayo mag-e-effort. Pero kapag sinunggaban nyo itong magandang opportunity na to sa kaperahan, pwedeng trabaho, negosyo, or kung ano man pagkakakitaan, magdadala yan ng more blessings and more money sa inyo, mga kapiksi. So i-mind nyo na yan sa baba, yung mga more money, more blessings na yan. Yung iba sa inyo guys, parang medyo natali kayo sa kontrata na hindi kayo makalabas, no? Or project. Kunwari freelancer ka, tapos gigil ka sa kliyente mo, sa boss mo, ganyan, pero hindi ka makaalis kasi may kontrata kayo, may agreement kayo, parang ganon. Nararamdaman natin yung toxicities dito guys, at saka parang kinokontrol kayo, wala kayong masyadong freedom, wala kayong masyadong kalayaan, mga kapiksi, kaya lang wala kayong magawa for now kasi sabi ko nga, pwedeng may mga kontrata kayo, may mga agreement kayo, mga kapiksi. So sa mga ganitong paraan or sa mga ganitong pagkakataon guys, wala kayong magagawa kundi magtiyaga muna and tiisin muna, okay? And kapag okay na yon, kapag nalampasan nyo na, magkakaroon na kayo ng freedom to choose kung sino man yung magiging kliyente nyo or magiging next project ng mga kapiksi, okay? Pero sa ngayon guys, tiis muna. Excuse lang guys. Alright, pasensya na kasi muntik na ako ma-atching, mga kapiksi. So, what else? Tingnan pa natin. Ito guys, may mga pagsubok na pagdadaanan kayo. Medyo matinding pagsubok ito guys, no? Kaya medyo mag-ingat kayo. Pwede merong separation guys. So, nakaramdam tayo dito na merong separation na mangyayari sa buhay nyo. Pwedeng and ito yung matinding pagsubok na pwedeng dumating sa inyo. So, yung separation na yan guys, pwedeng sa relationship, romantic partner, kung meron kayong romantic partner, mga kapiksi, kung hindi kayo okay ng iyong mga partner or specific person, maaring magkaroon ng separation or hiwalayan. Yung iba naman sa inyo guys, pwedeng hindi sa romantic relationship, pero parang kunwari meron kang anak na aalis ng bahay nyo, lilipat ng ibang bahay, lilipat ng ibang lugar, o kaya kasamahan mo sa trabaho na ka-close mo, pero kailangan niyang gusto niyang mag-resign and lumipat ng trabaho. So, magkakalayo kayo. Yung mga ganong klaseng separation, mga kapiksi. So, parang parang magiging heartbreak mo siya, heartache, mga kapiksi. Kumaga parang masyado kang na-attach dito sa tao na to. So, yung emotional attachment mo dito sa tao na to, masyadong matindi, masyadong mabigat, and parang yun, parang dun ka makaka-experience ng loneliness and sadness with this person sa pagkakawala niya. So, parang may grieving na mangyayari, mga kapiksi, no? Parang may grieving kasi may mawawala na importanteng tao sa buhay nyo, guys. And sometimes guys, hindi naman talaga maiwasan na may mawala sa buhay natin, no? Ganun talaga, may dadating, may mawawala, pero may dumadating din naman minsan. So we just have to accept kung ano yung mga decision nila, kasi hindi rin naman natin sila control, or hindi rin naman natin sila mahawakan sa leeg, guys, okay? Alright, so comment down below
Libra, kung naka-resonate kayo. And again guys, ito mga manifestation nyo ng mga more money, more opportunities, itong mga progress na to, no? Mga mini success, mini movement yan, mini manifestation. I-mind nyo na yan sa comment section guys, kasi yan yung mga magagandang energy na nakita natin para sa inyo, Libra. And for more tarot readings guys, ito yung inyong 2026 kapalaran. Panoorin nyo na mga kapiksi. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye bye.